Malalaman mo na ngayon ang isang bagay na maaaring baguhin ng buo ang iyong paraan ng pagdarasal. Isang bagay na napakasimple na ginagawa mo araw-araw, marahil ilang beses sa isang araw, pero malamang hindi mo kailanman napagtuunan ng tunay na damdamin. At nang si Padre Pio ay magsalita tungkol dito, hindi lamang siya nagwawasto ng isang kilos. Inihayag niya ang isang espiritual na lihim, nakakaunti ang nakakaalam. Isipin mo sandali, nagising ka, inaantok pa, at ginagawa mo ang tanda ng krus bago ang unang dasal ng araw. Mabilis, automatiko. 3 segundo higit pa, kamay sa noo, sa dibdib, kaliwang balikat, kanang balikat, tapos. Pero tapos na nga ba? Napansin mo ba talaga ang ginawa mo? O isa lamang itong mekanikal na kilos tulad ng pagsisipilyo ng ngipin o pagsara ng pinto ng bahay? Sabi ni Padre Pio, ng isang bagay na nakabagabag sa marami, kung hindi ka nagtatalaga ng katawan sa pagdarasal, kalahati lamang ang dasal mo. At nang sabihin niya ito, hindi siya nagiging mahigpit para lang maging mahigpit. Alam niya ang isang malalim na bagay. Naiintindihan niya na ang ating katawan ay hindi hiwalay sa ating kaluluwa. Na ang bawat kilos na ginagawa natin ng may pananampalataya ay may kapangyarihan, tunay na kapangyarihan, kapangyarihan na alam ng impyerno. At ang tanda ng krus, ang kilos na ito na parang napakakaraniwan, tinuring ito ni Padre Pio bilang isang sandatang espiritual, isang deklarasyon ng digmaan laban sa lahat ng bagay na nagtatangkang ilayo tayo mula sa Diyos. Pero para gumana ang sandatang ito, kailangang gamitin ito ng may kamalayan, may layunin, may presensya. Ngayon tatanungin kita, kailan ang huling pagkakataon na ginawa mo ang tanda ng krus at talagang nadama mo ang bawat salita, bawat galaw? Kailan ang huling pagkakataon na huminto ka kahit 3 segundo lang at hinayaang tumagos ang kilos na iyon sa iyong puso? Matigas ang katotohanan, pero totoo. Karamihan sa atin ay mali ang paggawa ng tanda ng krus. Hindi dahil mali ang posisyon ng kamay, kundi dahil nasa ibang lugar ang isip, nagagambala ang puso. At kapag nangyari iyon, nawawala ang lakas ng kilos. Nagiging ugali na lang, nagiging automatiko, at ang ugali na walang pananampalataya ay puro drama lang. Pero kalmahan lang, dahil nandito ka ngayon para baguhin iyon. At ang magandang balita ay hindi mahirap magbago. Ang mahirap ay mapansin na mali ang ginagawa mo. Pero napansin mo na. At iyon na ang kalahati ng daan. Simulan natin sa basic, pero sa paraang baka hindi mo pa narinig. Ang tanda ng krus ay hindi nagsisimula kapag hinawakan ng kamay mo ang iyong noo. Nagsisimula ito bago pa. Nagsisimula kapag nagdesisyon kang gawin ito. Kapag itinigil mo ang ginagawa mo, huminga ng malalim at sinabi sa sarili mo, ngayon magdarasal ako, ngayon makikipag-ugnay ako sa Diyos. Ginagawa ito ni Padre Pio. Bago ang anumang dasal, humihinto siya. Ipapikit ang mga mata saglit at pagkatapos, dahan-dahan sinisimulan ang tanda ng krus. Hindi ito minamadali. Ito ay pagpipitagan. At kaya mo rin itong gawin kapag inihawak mo ang kamay sa iyong noo at sinabi ang sa ngalan ng Ama. Hindi ka lamang nagsisimula ng isang dasal. Kinikilala mo ang Diyos bilang lumikha, bilang pinagmulan ng lahat. Ang noo ay kumakatawan sa isip, sa talino, sa katwiran. At ang paghawak sa noo habang sinasabi ang Ama ay parang pagsasabi, sa iyo ang aking isip. Sa iyo ang aking mga iniisip. Hindi ako nabubuhay para sa sarili ko. Nabubuhay ako para sa iyo. Pero narito ang pagkakamaling ginagawa ng marami. Masyadong mabilis magsalita. Ang salitang Ama ay lumalabas ng padaskol, natatabunan ng pagmamadali para matapos agad ang kilos. At kapag ginawa mo ito, nawawala ang kahulugan, nawawala ang koneksyon. Kaya sa susunod magsalita ng dahan-dahan, damhin ng bigat ng salita. Ang Diyos ay Ama, iyong Ama, at ang pagkilala dito ay hindi basta-basta. Ngayon, bumababa ang kamay sa dibdib at sinasabi mo, at ng anak, ang dibdib ang kinaroroonan ng puso, at ang puso ang tahanan ng pag-ibig. Si Jesus, ang anak, ay dumating sa mundo dahil sa pag-ibig, namatay dahil sa pag-ibig, nabuhay muli dahil sa pag-ibig. At kapag hinawakan mo ang dibdib at sinabi ang anak,
Sinasabi mo, sa iyo ang puso ko, sa iyo ang pag-ibig ko. Kinikilala ko na wala akong halaga kung wala ka. Palaging binibigyang diin ito ni Padre Pio. Sabi niya, hindi maaaring hatiin ang puso. Hindi mo maaaring mahalin ang Diyos at mahalin din ang mundo ng sabay. Kailangang pumili at ang paggawa ng tanda ng krus ng may kamalayan ay sa isang paraan, isang pagpili, isang pagbabago ng pagpili araw-araw. Pero may dagdag pa. Dahil pagkatapos ng dibdib, pupunta ang kamay sa kaliwang balikat at sinasabi mo, at ng Espiritu, mahalaga ang kaliwang balikat. Sa simbolikong paraan, ito ay kumakatawan sa lakas, proteksyon at mga pasaning dala natin. At ang pagtawag sa Espiritu Santo sa sandaling ito ay paghingi na palakasin niya tayo, nagabayan niya tayo, na protektahan niya tayo mula sa lahat ng nagtatangkang sirain tayo. Alam mo ba na naniniwala ang mga sinaunang santo na ang kaliwang bahagi ay mas mahina sa espiritual na aspeto, na doon sinusubukang pumasok ang mga tukso, kaya't makatuwiran ang simulan sa kaliwang bahagi kapag tinutukoy ang Espiritu Santo. Parang paglalagay ng hadlang, isang banal na proteksyon. At pagkatapos sa wakas, pupunta ang kamay sa kanang balikat at tinatapos mo, Santo. Ang kanang bahagi ay sumisimbolo sa katarungan, katuwiran, tamang landas. At ang pagtatapos ng tanda ng krus doon ay parang pagsasabi, pinipili ko ang landas ng Diyos, pinipili ko ang kabanalan, tinatanggihan ko ang kamalian at yakap ko ang katotohanan. Pero narito ang detalye na hindi pinapansin ng karamihan, hindi pa tapos. Dahil pagkatapos ng santo, darating ang Amen. At ang Amen ay hindi lamang isang salita ng pagtatapos. Ito ay isang kumpirmasyon. Sinasabi mo, oo, naniniwala ako. Oo, tinatanggap ko. Oo, magkagayon na nga. Hindi kailanman sinasabi ni Padre Pio ang Amen nang basta-basta. Humihinto siya, tumingin sa itaas. At pagkatapos ng may katatagan, binibigkas ang Amen na parang nagtatakip ng isang kasunduan. At iyon nga ang ginagawa ng Amen. Sinaselyuhan ito, kinukumpirma, ginagawa nitong totoo ang iyong idineklara. Ngayon, hayaan mong ikwento ko ang isang kwentong kakaunti ang nakakaalam. Isang beses, isang batang seminarista ang bumisita kay Padre Pio. Masigla siya, puno ng plano, gustong-gusto matuto mula sa santo. Pero pagdating niya, pinagmasdan siya ni Padre Pio ng ilang minuto at sinabi, parang hinintay mo ang langaw kapag ginagawa mo ang tanda ng krus. Nagulat ang seminarista. Akala niya tama ang lahat ng ginagawa niya. Sa totoo lang, nag-aaral siya ng teolohiya, nagdarasal araw-araw, kabisado ang mga dasal. Pero hindi nag-aalala si Padre Pio sa kaalaman ng binata. Nag-aalala siya sa pananampalataya nito. At pagkatapos, ipinakita ni Padre Pio, ginawa niya ang tanda ng krus. Dahan-dahan, malinaw na binibigkas ang bawat salita, ginagawa ang bawat kilos ng may layunin. At nang matapos, naintindihan ng seminarista, hindi ito tungkol sa tamang paggawa. Tungkol ito sa paggawa ng may pananampalataya. Hindi kailanman nakalimutan ng batang iyon ang aral na iyon. At makalipas ang mga taon nang siya ay pari na, ibinahagi niya ang kwentong ito sa kanyang parokya. At maraming umiyak dahil nakilala nila ang kanilang sarili sa seminaristang nagmamadali. At napansin nila na sila rin ay gumagawa ng tanda ng krus na parang hinintay ang langaw. Napag-isipan mo na ba kung bakit napakalakas ng tanda ng krus? Bakit kahit ang mga hindi Katoliko ay kinikilala ang kilos na ito? Dahil ito ay may dalang mas malaki kaysa sa atin. Dinadala nito ang Santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tatlong persona, isang Diyos. At kapag ginawa mo ang kilos na ito, hindi ka lamang nagdarasal. Ipinapahayag mo ang iyong pananampalataya. Sinasabi mo, sa di nakikitang mundo, sa Diyos ako. At naririnig ng di nakikitang mundo, naririnig ng mga anghel at ng mga demonyo rin. Palaging sinasabi ni Padre Pio na natatakot ang demonyo sa isang tanda ng krus na maayos ang pagkakagawa. Hindi dahil may mahika ang kilos mismo, kundi dahil ito ay kumakatawan sa isang kaluluwang nagtitiwala sa Diyos. At ang kaluluwang nagtitiwala sa Diyos ay hindi maabot ng kasamaan, pero may problema. At ito marahil ang pinakamalaking problema sa lahat. Maraming gumagawa ng tanda ng krus nang hindi
hindi talaga naniniwala sa ginagawa. Ginagawa dahil lagi na lang ganito. Dahil natutunan nila ito. Dahil lahat ginagawa ito. Pero ang pananampalataya ay hindi gumagana ng automatiko. Kailangan ng pansin ng pananampalataya. Kailangan ng presensya. Kailangan na talagang naroon ka sa sandaling yon kasama ang Diyos. Kaya paano ito ayusin? Paano gawing malalim ang isang mekanikal na kilos? Ang sagot ay mas simple kaysa sa inaakala, magdahan-dahan. Yun lang, magdahan-dahan. Sa susunod na gagawin mo ang tanda ng krus, huwag magmadali. Itigil ang ginagawa mo. Huminga ng malalim. At pagkatapos, dahan-dahan simulan. Hawakan ang iyong noo at damhin ang kahulugan ng pagtawag sa Diyos bilang Ama. Hawakan ang iyong dibdib at damhin ang pag-ibig ni Jesus na pumapasok sa iyong puso. Hawakan ang iyong kaliwang balikat at humingi ng lakas mula sa Espiritu Santo. Hawakan ang iyong kanang balikat at pumili ng landas ng kabanalan. At pagkatapos, nang may paniniwala, sabihin, Amen. Parang walang kwenta, parang walang magbabago, pero magbabago. Dahil kapag nagsimula kang gumawa ng mga bagay ng may kamalayan, nagbabago ang lahat. Nagiging mas malakas ang dasal mo, nagiging mas buhay ang pananampalataya mo, at nararamdaman mo ang pagbabago. Alam ito ni Padre Pio. Nakita niya ang mga tao na gumagawa ng tanda ng krus sa lahat ng oras, pero kakaunti ang gumagawa nito nang may pananampalataya, at nalungkot siya dahil alam niya ang kapangyarihan ng kilos na iyon kapag ginawa ng tama. Nakita niya ang mga himala, nakita niya ang mga demonyong tumakas. Nakita niya ang mga kaluluwang na protektahan, lahat dahil sa isang simpleng kilos na ginawa ng may pananampalataya. At alam mo kung ano ang pinakakahanga-hanga. Ikaw rin ay may ganitong kapangyarihan. Maaari kang gumawa ng parehong bagay. Maaari mong gawing pambihira ang isang karaniwang kilos. Hindi kailangan ng mga tao ng pag-aaral. Hindi kailangan ng mga titulo. Kailangan lang ng pananampalataya. Tunay na pananampalataya. Pananampalatayang hindi kontento sa mababaw. Ngayon gusto kong pag-isipan mo ang isang bagay. Ilang beses sa isang araw mo ginagawa ang tanda ng krus? 3, 5, 10. Bawat isa sa mga pagkakataong iyon ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na makipag-ugnay sa Diyos. Isang pagkakataon na baguhin ang iyong pananampalataya. Isang pagkakataon na alalahanin kung sino ka at kanino ka. Pero kung gagawin mo ito nang nagmamadali, nang hindi nag-iisip, sinasayang mo ang mga pagkakataong ito. At tignan mo, hindi kita hinuhusgahan. Alam ko kung paano ito. Mabilis ang buhay, laging may gagawin, may kakausapin, may problema na kailangang ayusin. At sa gitna ng lahat ng ito, ang dasal ay napupunta sa pangalawang plano. Pero itinuro sa atin ni Padre Pio na ang dasal ay hindi dapat pangalawa. Dapat itong unahin. At ang tanda ng krus ang simula ng lahat ng dasal. Ito ang pintuan. At kung dadaan ka sa pintuang ito, nang nagmamadali, nang hindi tumitingin sa paligid, marami kang mawawala sa kabilang banda. Kaya narito ang isang hamon para sa iyo. Sa loob ng isang linggo, gawin ang tanda ng krus ng dahan-dahan. Sobrang dahan-dahan. Damhin ang bawat salita, damhin ang bawat galaw, at obserbahan kung ano ang mangyayari. Obserbahan kung paano nagbabago ang dasal mo, kung paano nagbabago ang araw mo, kung paano nagbabago ka. At kung mapansin mo na natutukso kang bumalik sa automatiko, alalahanin ang seminaristang itinuwid ni Padre Pio. Alalahanin na ang mabilis na paggawa ay hindi magandang paggawa, at na ang Diyos ay hindi gusto ng ating pagmamadali. Gusto niya ang ating presensya. May isang bagay na sinasabi ni Padre Pio na hindi lubos na naiintindihan ng marami. Sabi niya, ang tanda ng krus ang unang dasal sa umaga at ang huli sa gabi. At kung gagawin mo ang dalawang dasal na ito nang may pananampalataya, ang buong araw ay pagpapalain. Pero bakit? Bakit napakahalaga ng tanda ng krus sa simula at sa dulo ng araw? Dahil kapag sinimulan mo ang araw sa tanda ng krus, ibinibigay mo ang araw na iyon sa Diyos. Sinasabi mo, Panginoon, sa iyo ang araw na ito. Inilalagay ko ang lahat sa iyong proteksyon, lahat ng plano ko, lahat ng hamon ko, lahat ng saya at kalungkutan ko, lahat ay sa iyo. At kapag tinapos mo ang araw sa tanda ng krus, nagpapasalamat ka. Kinikilala mo na nakaligtas ka sa isa pang araw dahil pinayagan ito ng Diyos.
na nagkaroon ka ng lakas dahil binigyan ka ng Diyos, na hindi ka nag-iisa dahil naroon ang Diyos sa lahat ng oras, at nagbabago ito ng lahat dahil kapag nabuhay ka ng ganito na may kamalayan sa presensya ng Diyos, hindi ka na nabubuhay ng may takot, hindi ka na nabubuhay ng may pagkabalisa, hindi ka na nabubuhay ng nawawala. Nabubuhay ka ng may kapayapaan, at ang kapayapaan ay isang bagay na hindi maibibigay ng mundo. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay nito. Pero hayaan mong ikwento ko ang isa pang bagay na baka hindi mo alam. Ang tanda ng krus ay hindi lamang isang individual na dasal. Isa rin itong dasal ng komunidad. Kapag pumunta ka sa misa, lahat ay sabay-sabay na gumagawa ng tanda ng krus. At sa sandaling iyon, hindi kayo mga individual na nag-iisa. Kayo ay iisang katawan, ang katawan ni Kristo, at pinahahalagahan ito ni Padre Pio. Sabi niya, ang dasal sa komunidad ay may espesyal na kapangyarihan, na kapag dalawa o higit pang mga tao ang nagtitipon sa ngalan ni Jesus, naroon siya sa gitna nila. At ang tanda ng krus, ang kilos na nagbubuklod sa lahat. Mayaman at mahirap, bata at matanda, lalaki at babae, lahat ay gumagawa ng parehong kilos, lahat ay nagpapahayag ng parehong pananampalataya. Kaya sa susunod na nasa misa ka at gagawin mo ang tanda ng krus kasabay ng komunidad, damhin ito, damhin na hindi ka nag-iisa, na bahagi ka ng isang mas malaking bagay, na bahagi ka ng simbahan, ng katawan ni Kristo, ng pamilya ng Diyos. At alam mo, may magandang bagay dito dahil sa isang mundong palaging nagtatangkang maghiwalay sa atin, na naglalagay ng isa laban sa isa, na nagpapalakas ng mga pagkakahati at alitan, ang tanda ng krus ay nagbubuklod sa atin. Ipinapaalala nito sa atin na lahat tayo ay mga anak ng iisang Ama, na lahat tayo ay nailigtas ng iisang anak, na lahat tayo ay ginagabayan ng iisang Espiritu Santo. At ito ay revolusyonaryo dahil nangangahulugan ito na kahit nasaan ka, kahit sino ka, lagi kang magkakaroon ng pamilya, ang pamilya ng Diyos. At ang tanda ng krus ay parang pasaporte ng pamilyang ito. Ito ang pagkakakilanlan na nagpapakita na ikaw ay kabilang. Ngayon, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na mahirap pero kinakailangan. May mga gumagawa ng tanda ng krus pero nabubuhay sa paraang lubos na sumasalungat sa kilos na ito. Gumagawa ng tanda ng krus sa simbahan pero paglabas doon ay nangaaway, nagsisinungaling, nangangaliwa, nagtutsismis. At ito ay isang seryosong problema dahil ang tanda ng krus ay hindi mahika. Walang silbi ang paggawa ng kilos kung ang buhay ay hindi sumasalamin sa pananampalataya. Radikal si Padre Pio dito. Hindi niya tinanggap ang kasinungalingan. Hindi niya tinanggap ang pagkukunwari. At kapag nakita niya ang isang gumagawa ng tanda ng krus pero nabubuhay ng malayo sa Diyos, kinonpronta niya ito, hindi para ipahiya, kundi para gisingin, para ipaalala na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kaya kapag ginawa mo ang tanda ng krus, tanungin mo ang sarili mo, sinasalamin ba ng buhay ko ang ipinapahayag ko? Talaga bang naniniwala ako na kabilang ako sa Diyos? O puro salita lang ito? At kung ang sagot ay nakakabagabag, huwag panghinaan ng loob dahil ang pagkilala na kailangan mong magbago ay ang unang hakbang na. At ang Diyos ay mapagpasensya. Hindi siya sumusuko sa iyo. Hinintay ka niya, sinasamahan ka niya, tinutulungan ka niya, pero kailangan mong gustuhin. Kailangan mong magkaroon ng kagustuhang mamuhay ng tunay sa ipinapahayag mo. Alam mo, iniisip ko kung ilang tao ang maaaring magkaroon ng ganap na ibang buhay kung lamang ginagawa nila ang tanda ng krus ng may pananampalataya. Kung lamang huminto sila ng 3 segundo pa para maramdaman ang presensya ng Diyos. Ilang mga pagkabalisa ang magagamot. Ilang mga takot ang malalampasan, ilang mga kasiyahan ang matutuklasan dahil ang tanda ng krus ay hindi lamang isang relihiyosong kilos. Ito ay isang paalala na hindi ka nag-iisa, na mahal ka ng Diyos, na pinili ka, na may layunin ka, at ang pag-alala nito araw-araw, ilang beses sa isang araw, nagbabago sa kung sino ka. Nabuhay ito ni Padre Pio sa kanyang sariling karanasan. Nagdusa siya ng husto, nagkaroon ng matinding pisikal na sakit dahil sa mga stigma, hindi siya naunawaan, hinintay kahit sa loob ng sariling simbahan, pero hindi siya sumuko.
susuko at alam mo kung bakit. Dahil may pananampalataya siya. Malalim na pananampalataya. Pananampalatayang hindi umaasa sa mga pangyayari. At ang pananampalatayang ito ay pinapakain ng maliliit na kilos. Tulad ng tanda ng krus, tulad ng pagdarasal ng rosaryo, tulad ng pagdiriwang ng misa. Naiintindihan ni Padre Pio na ang pananampalataya ay hindi isang pansamantalang damdamin. Ito ay isang palagiang desisyon at ang tanda ng krus ay isa sa mga desisyong ito. Ang magdesisyon muli na ang Diyos ay totoo, na ang Diyos ay narito, na ang Diyos ay nag-aalaga at kaya mo ring gawin ito. Maaari kang mabuhay ng may parehong pananampalataya. Hindi kailangang magkaroon ng istigma, hindi kailangang dumaan sa parehong mga sakit. Kailangan lang ng parehong layunin, mabuhay para sa Diyos. At ang tanda ng krus, ang pinakasimpleng paraan para magsimula. Gusto kong magpahinga sandali dito para mag-imbita sa iyo ng isang bagay. And kung ang videong ito ay tumatagos sa iyong puso, kung nararamdaman mo na kailangan mong baguhin ang paraan ng iyong paggawa ng tanda ng krus, na kailangan mong mamuhay ng mas tunay sa iyong pananampalataya, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel na ito. Dito, hindi lamang namin nais magbigay ng impormasyon, nais naming magbago. Gusto naming ibahagi ang mga kwento, aral at halimbawa na magpapalakas sa iyong pananampalataya. At marami pang dapat mong tuklasin tungkol kay Padre Pio, tungkol sa iba pang mga santo, tungkol sa espiritual na buhay. At baka may kwento ka rin, baka may naranasan ka tungkol sa tanda ng krus o kay Padre Pio na maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung meron, iwanan ito sa mga komento. At kung may temang nais mong pag-usapan natin, maaari mo rin itong imungkahi dahil ang channel na ito ay atin para sa lahat ng gustong mamuhay ng may tunay na pananampalataya. Ngayon, ipagpapatuloy natin dahil marami pang dapat maunawaan tungkol sa tanda ng krus at tungkol sa itinuro sa atin ni Padre Pio. Isang bagay na hindi napapansin ng marami ay ang tanda ng krus ay konektado sa pinakamalaking misteryo ng ating pananampalataya, ang Santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo, tatlong natatanging persona ngunit iisang Diyos. At ito ay napakalalim na kahit ang pinakamagaling na teologo ay hindi lubos na maipapaliwanag. Pero kapag ginawa mo ang tanda ng krus, hinahawakan mo ang misteryong ito. At si Padre Pio ay may espesyal na pagmamahal sa Santatlo. Sabi niya, lahat sa buhay Kristiyano ay nagmumula sa Santatlo at bumabalik sa Santatlo, na walang tunay na pananampalataya kung hindi kinikilala ang Ama bilang lumikha, ang Anak bilang tagapagligtas, at ang Espiritu Santo bilang santipikador. At ang tanda ng krus ay nagpapahayag nito ng eksakto. Kapag sinabi mo ang sa ngalan ng Ama, kinikilala mo na nilikha ng Diyos ang lahat, na ikaw ay umiiral dahil ito ang nais niya, na ang iyong buhay ay nagmula sa Kanya. At ito ay hindi basta-basta dahil nangangahulugan ito na hindi ka isang aksidente. Ikaw ay pinlano, hinintay, minahal mula pa noon. Kapag sinabi mo ang at ng anak, kinikilala mo na si Jesus ay dumating para iligtas ka, na namatay siya sa krus para sa iyo, na nabuhay muli para bigyan ka ng pag-asa, at nagbabago ito ng lahat. Dahil nangangahulugan ito na kahit anong ginawa mo, kahit ilang beses kang nagkamali, binayaran na ni Jesus ang presyo. Napatawad ka na, malaya ka na. At kapag sinabi mo ang at ng Espiritu Santo, kinikilala mo na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Na ang Espiritu Santo ay nasa loob mo, ginagabayan ka, pinapalakas ka, binabago ka. At ito ang garantiya na makakaya mo, na makakarating ka doon, na ang tagumpay ay garantisado na. At ang pagtatapos sa Amen ay pagsasabi, naniniwala ako sa lahat ng ito, tinatanggap ko, nagtitiwala ako, at ang tiwalang ito ang sumusuporta sa pananampalataya. Dahil ang pananampalataya na walang tiwala ay hindi pananampalataya. Ito ay pag-asa lamang na walang laman. Si Padre Pio ay lubos na nagtitiwala sa Diyos na kahit sa pinakamahirap na mga sandali, pinananatili niya ang kapayapaan. At tinanong ng mga tao, paano mo nakakayang manatiling payapa sa kabila ng sakit,
At sumagot siya, dahil alam ko na ang Diyos ang may kontrol at kung pinapayagan niya ito ay dahil may mas malaking layunin. At ang tanda ng krus ang paraan ni Padre Pio para muling kumpirmahin ang tiwalang ito araw-araw. Parang sinasabi niya sa Diyos, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Ibinibigay ko ang lahat. Gawin mo sa akin ang nais mo at kaya mo ring gawin ito. Maaari mong gamitin ang tanda ng krus bilang isang pagsuko, bilang isang sandali ng pagbibigay ng lahat sa Diyos. Ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga takot, ang iyong mga sakit, lahat. At kapag ginawa mo ito, may mangyayari, isang kaginhawaan, isang kapayapaan. Dahil hindi mo na dinadala ang lahat ng mag-isa, dinadala ito ng Diyos kasama mo. Ngayon, hayaan mong ikwento ko ang isang bagay na magpapahanga sa iyo. Ang tanda ng krus ay may kapangyarihan kahit sa espiritual na mundo. At hindi ako nagsasalita ng pamahiin. Nagsasalita ako ng isang bagay na totoo na nasaksihan ng iba't ibang santo. Si Padre Pio, halimbawa, ay nagkaroon ng maraming pakikipagtagpo sa mga demonyo. Nakita niya, narinig at pisikal na inatake. At alam mo kung paano siya nagdepensa sa tanda ng krus. Ginagawa niya ang tanda ng krus at tumakas ang mga demonyo. Hindi dahil may mahika ang kilos mismo, kundi dahil ang kilos ay kumakatawan sa tagumpay ni Kristo laban sa kasamaan. At ang tagumpay na iyon ay hindi na mababago. Nagtagumpay si Jesus. Ang krus ay hindi simbolo ng pagkatalo. Ito ay simbolo ng tagumpay. At kapag ginawa mo ang tanda ng krus, ipinapaalala mo sa di nakikitang mundo, nagtagumpay si Jesus at ako ay kabilang sa Kanya. Kaya wala kayong kapangyarihan sa akin at gumagana ito. Talagang gumagana. Pero kung gagawin mo ito ng may pananampalataya, dahil kung mechanical ang paggawa ng walang paniniwala, walang epekto. Parang pagsigaw ng walang boses. Naroon ang kilos, pero walang lakas sa likod nito. Kaya, kung dumadaan ka sa mahirap na sitwasyon, kung nararamdaman mo na may labanang espiritual na nangyayari, gawin ang tanda ng krus. Pero gawin ito ng dahan-dahan, ng may pananampalataya, ng may paniniwala at humingi ng proteksyon sa Diyos. Makikinig siya sa iyo, poprotektahan ka niya. Palaging sinasabi ni Padre Pio, huwag matakot sa demonyo, natatalo na siya. Ang natatakot lang ay ang mga walang pananampalataya. At ang linyang ito ay sumusuma ng lahat. Ang takot ay nagmumula sa kawalan ng pananampalataya. Pero kapag may pananampalataya ka, kapag alam mo na kasama mo ang Diyos, nawawala ang kapangyarihan ng takot. At ang tanda ng krus, ang kilos na muling nagkukumpirma ng pananampalatayang ito, na nagsasabi sa takot, hindi ikaw ang namamahala dito. Ang Diyos ang namamahala. At kapag nabuhay ka ng ganito, nagbabago ang lahat. Hindi ka na bilanggo ng mga pangyayari. Ikaw ay anak ng Diyos, protektado, minahal, nagtatagumpay. Alam mo, iniisip ko kung paano magiging iba kung naintindihan ito ng lahat ng tao. Kung lahat ay gumagawa ng tanda ng krus ng may kamalayan. Magkakaroon tayo ng mas kaunting pagkabalisa, mas kaunting depresyon, mas kaunting kawalan ng pag-asa. Dahil malalaman ng mga tao na hindi sila nag-iisa, na naroon ang Diyos palagi. Pero sa kasamaang palad, maraming nawala ang pag-unawang ito. Gumagawa ng tanda ng krus dahil ito ang nakagisnan, dahil natutunan nila ito pero walang nararamdaman, at kaya ang pananampalataya ay nagiging tradisyon lamang, at ang tradisyon na walang buhay ay hindi nagbabago sa sinuman. Lumaban si Padre Pio laban dito sa buong buhay niya. Nakita niya ang pananampalatayang nawawalan ng laman, nababawasan sa mga ritual na walang laman. At ito ay lubos na nakalulungkot sa kanya dahil alam niya na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay gumagawa, na ang Diyos ay nagbabago. Pero gumagawa lamang siya sa mga tunay na naniniwala. At ang tunay na paniniwala ay hindi nangangahulugang maging perpekto, hindi nangangahulugang hindi kailanman magduda. Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng kagustuhang maghanap, subukan, magpatuloy kahit mahirap. At ang tanda ng krus ay isang kilos ng kagustuhan. Ito ay pagsasabi mo, Diyos, gusto kitang makilala, gusto kong mabuhay kasama mo, narito ako.
at sumasagot ang Diyos palagi. Maaaring hindi sa paraang inaasahan mo, maaaring hindi sa oras na gusto mo, pero sumasagot siya. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na praktikal, paano turuan ang mga bata na gawin ang tanda ng krus. Dahil kung may mga anak ka, pamangkin, apo, ito ay isang mahalagang responsibilidad. Ipapasa ang pananampalataya sa susunod na henerasyon. Sabi ni Padre Pio, ang mga bata ay natututo sa pamamagitan ng halimbawa. Walang silbi ang pagtuturo ng paggawa ng tanda ng krus kung ikaw mismo ay gumagawa nito ng nagmamadali, ng walang ingat. Gayahin ito ng mga bata. Matututo sila na ito ay isang kilos lamang na walang laman. Pero kung gagawin mo ito ng dahan-dahan, ipapaliwanag ang bawat bahagi, maiintindihan nila at dadalhin nila ito sa kanilang buhay. Kaya kapag magtuturo, huwag magmadali. Ipaliwanag na kapag hinawakan natin ang noo, inaalala natin ang Diyos Ama. Kapag hinawakan natin ang dibdib, inaalala natin si Jesus. Kapag hinawakan natin ang mga balikat, humihingi tayo ng lakas mula sa Espiritu Santo at gawin ito kasama nila, dahan-dahan, ng may pasensya. At sa lalong madaling panahon, sila na ang gagawa nito ng mag-isa. At kapag ginawa nila, maaalala ka nila, maalalahanin nila ang sandaling ito at malalaman nila na mahalaga ang pananampalataya. Si Padre Pio ay may espesyal na pagmamahal sa mga bata. Sabi niya, ang mga bata ay may purong pananampalataya na wala silang masyadong pagdududa tulad ng mga matatanda at kaya't mas madali silang makipag-ugnay sa Diyos. At totoo ito, ang mga bata ay naniniwala sa simpleng paraan, diretsyo, walang komplikasyon. At kami, mga matatanda, madalas nawawala ito. Napupuno kami ng mga tanong, ng mga pangangailangan, ng mga kondisyon. At nakakalimutan natin na ang pananampalataya ay tiwala. Ito ay paniniwala kahit hindi lahat nauunawaan. At ang tanda ng krus ay nagbabalik sa atin sa simpleng ito dahil hindi kailangan ng komplikadong paliwanag teolohikal. Kailangan lang ng pananampalataya, ng bukas na puso, ng kagustuhang makipag-ugnay sa Diyos. At kapag ginawa mo ito, kapag bumalik ka sa simpleng pananampalatayang ito, nagiging tulad ka ng bata. At sinabi ni Jesus, kung hindi kayo maging tulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Dahil ang kaharian ng langit ay para sa mga nagtitiwala, para sa mga naniniwala, para sa mga nagsusuko. Kaya huwag gawing komplikado, huwag subukang maunawaan ang lahat. Gawin mo lang, gawin ang tanda ng krus ng may pananampalataya. At hayaang kumilos ang Diyos. Dahil kapag hinayaan mo, kikilos siya. At kapag kumilos siya, nagbabago ang lahat. Ngayon gusto kong pag-usapan ng isang bagay na lubos na binibigyang diin ni Padre Pio, ang pagpupursige. Dahil madaling simulan ang paggawa ng tanda ng krus ng may kamalayan. Ang mahirap ay ipagpatuloy ito, araw-araw, linggo-linggo, nang hindi sumusuko. At bakit mahirap? Dahil hinila ng buhay. Laging may bagay na nakakagambala, nakakapagpamadali, nakakapag-alis ng focus. At bago mo malaman, nagmamadali ka na ulit sa lahat, kasama na ang tanda ng krus. Pero sabi ni Padre Pio, ang pagpupursige ang patunay ng tunay na pananampalataya. Sino man ay maaaring maging tapat sa isang araw. Mahirap ang maging tapat araw-araw. At doon nasusubok ang pananampalataya. Doon mo natutuklasan kung talagang naniniwala ka o kung ito ay pansamantalang emosyon lamang. Kaya kung nagdesisyon kang baguhin ang paraan ng iyong paggawa ng tanda ng krus, huwag sumuko. Kahit makalimutan mo, kahit bumalik ka sa automatiko, magsimula ulit. Dahil hindi sumusuko ang Diyos sa iyo, palagi kang hinintay niya, palaging tinutukoy ka niya pabalik. At sa bawat pagkakataon na magsimula ka ulit, nagiging mas malakas ka, mas matatag, mas malapit sa Diyos. Dahil ang pananampalataya ay hindi static. Lumalaki ang pananampalataya at lumalaki ito sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay. Si Padre Pio ay nagsasanay ng pananampalataya araw-araw. Gumigising siya ng maaga, nagdarasal, nagdiriwang ng misa, nakikinig ng mga kumpisal, nagdarasal ulit bago matulog. At hindi siya napagod dahil naintindihan niya na kailangang pakainin ang pananampalataya. Kailangan ng pag-aalaga tulad ng halaman na nangangailangan ng tubig
at araw. At ang tanda ng krus ay bahagi ng pag-aalagang ito. Isa sa mga paraan ng pagdidilig ng iyong pananampalataya, ng pagpapanatiling buhay nito, ng pagtiyak na hindi ito matutuyo. Kaya gawing ugali ang tanda ng krus ng may kamalayan. Hindi automatiko, kundi may kamalayan. Isang sandali kung saan humihinto ka, humihinga at nakikipag-ugnay sa Diyos. At gawin ito araw-araw, sa paggising, bago kumain, bago matulog, sa mga sandali ng saya at sa mga sandali ng sakit. At unti-unti, mapapansin mo na nagbabago ang buhay mo, na mas payapa ka, mas sigurado, mas masaya dahil hindi ka na nag-iisa, kasama mo ang Diyos. At kasama ang Diyos, lahat ay posible. May isang magandang kwento tungkol kay Padre Pio na nagpapakita ng kapangyarihan ng pagpupursige. Isang beses, isang lalaki ang pumunta sa kanya ng lubos na desperado. Dumaranas siya ng matinding krisis sa pananalapi. Nawalan ng trabaho, nalubog sa utang, hindi alam ang gagawin. At tinanong niya si Padre Pio, "Ano ang gagawin ko? Paano ako makakalabas sa sitwasyong ito?" At sumagot si Padre Pio ng isang bagay na hindi inaasahan ng lalaki. "Magdasal ka at magpatuloy sa pagdarasal. Kahit parang walang nagbabago, magpatuloy ka." Nabigo ang lalaki. Gusto niya ng praktikal na solusyon, hindi espiritual na sagot. Pero kahit ganun, nagdesisyon siyang sumunod. Nagsimulang magdasal araw-araw. Ginagawa ang tanda ng krus ng may pananampalataya at nagpatuloy. Lumipas ang mga linggo at walang nagbago. Nanatili siyang walang trabaho, nanatili ang mga utang, pero hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya sa pagdarasal at pagkatapos, isang araw nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag, isang alok ng trabaho. Mas maganda kaysa sa nauna, na may sweldo na magbibigay daan sa kanya na mabayaran ang mga utang at magkakaroon pa ng sobra. Nagulat siya at agad na naalala si Padre Pio. Bumalik siya para magpasalamat. At ang ngumiti si Padre Pio at sinabi, "Nakita mo na, hindi kailanman iniiwan ng Diyos ang nagtitiwala sa Kanya. Pero kailangan mong matutong magtiwala. At ang pagpupursige ang nagturo nito sa iyo." At iyon nga, ang pagpupursige ay hindi lamang tungkol sa patuloy na paggawa. Ito ay tungkol sa pag-aaral na magtiwala. Pag-aaral na ang Diyos ay may tamang oras, na alam niya ang ginagawa niya at nasulit ang paghihintay. At ang tanda ng krus ay isang kilos ng tiwala. Ito ay pagsasabi mo, "Diyos, hindi ko nauunawaan ang lahat, pero nagtitiwala ako sa iyo." At ang tiwalang ito ang gumagalaw ng mga bundok. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang bagay na baka hindi mo kailanman naisip. Ang tanda ng krus ay hindi lamang para sa mga sandali ng formal na pagdarasal. Maaari kang gumawa ng tanda ng krus anumang oras, saan man. Natatakot ka? Gawin ang tanda ng krus. Nagagalit ka? Gawin ang tanda ng krus. Natutukso kang gumawa ng mali? Gawin ang tanda ng krus. Dahil ang tanda ng krus ay hindi lamang isang kilos ng pagsisimula ng dasal. Ito ay isang kilos ng proteksyon, ng pag-alala, ng pagbabago. Si Padre Pio ay madalas na gumagawa ng tanda ng krus. Hindi lamang kapag magdarasal, kundi kapag naramdaman niya ang isang tukso, kapag nakita niya ang isang nagdurusa, kapag dumaan siya sa isang kahirapan at sinabi niya na sa bawat pagkakataon na ginagawa niya ito, nararamdaman niya ang presensya ng Diyos ng mas malakas at kaya mo ring gawin ito. Maaari mong gawing palagi ang tanda ng krus sa iyong buhay. Hindi kailangang maging halata, maaaring maging maingat pero gawin mo. Dahil sa bawat pagkakataon na ginagawa mo, nakikipag-ugnay ka sa Diyos. Ipinapaalala mo na hindi ka nag-iisa. Binabago mo ang iyong pananampalataya at nagbabago ito ng lahat. Dahil kapag nabuhay ka ng ganito na may Diyos na naroroon sa bawat sandali, hindi ka na nabubuhay ng may takot. Hindi ka na nabubuhay ng may pagkabalisa. Nabubuhay ka ng may kapayapaan at ang kapayapaan ang hinintay ng lahat. Pero kakaunti ang nakakahanap. Dahil hinintay nila sa maling lugar, hinintay nila sa mga bagay, sa mga tao, sa mga tagumpay. Pero ang tunay na kapayapaan ay nagmumula lamang sa Diyos. At ang Diyos ay mas malapit kaysa sa inaakala mo. Gawin mo lang ang tanda ng krus at tawagin siya. Sabi ni Padre Pio, ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng mga problema. Ito ay ang presensya ng Diyos. At ang linyang ito ay sumusuma ng lahat.
Dahil maaari kang nasa gitna ng bagyo at magkaroon ng kapayapaan. Maaari kang dumaan sa mga kahirapan at magkaroon ng kapayapaan. Dahil ang kapayapaan ay hindi umaasa sa mga pangyayari. Umaasa ito sa Diyos. At ang tanda ng krus ang paraan ng pagtawag sa kapayapaang ito, ng pag-imbita sa Diyos na maging naroroon. At kapag siya ay naroroon, nagbabago ang lahat. Hindi kinakailangan ang mga pangyayari, kundi ikaw. At kapag nagbago ka, nagbabago rin ang lahat sa paligid mo. Alam mo, napapansin ko sa mga taong natutuklasan ang kapangyarihan ng tanda ng krus. Nagiging mas magaan sila, mas payapa, mas masaya, hindi dahil naging perpekto ang buhay, kundi dahil natutunan nila na mabuhay kasama ang Diyos. At ang pamumuhay kasama ang Diyos ay hindi komplikado. Hindi kailangan ng malalaking kilos. Hindi kailangan ng mga imposible na sakripisyo. Kailangan lamang ng maliliit na bagay. Tulad ng paggawa ng tanda ng krus ng may pananampalataya. Tulad ng pagdarasal ng may puso. Tulad ng pagtitiwala kahit mahirap. Si Padre Pio ay nabuhay nito ng radikal. Ibinigay niya ang kanyang buong buhay sa Diyos. Nagdusa ng husto, pero masaya siya dahil mayroon siyang isang bagay na hindi maibibigay ng mundo. Mayroon siyang Diyos at ang pagkakaroon ng Diyos ay ang pagkakaroon ng lahat. At ikaw rin ay maaaring magkaroon nito. Hindi kailangang maging santo. Hindi kailangang maging perpekto. Kailangan lang gustuhin ng tunay. At kapag gusto mo, tutulungan ka ng Diyos. Hinawakan ka niya sa kamay at ginagabayan. At natutuklasan mo na ang buhay ay maaaring higit pa kaysa sa inaakala mo. Kaya sa susunod na gagawin mo ang tanda ng krus, alalahanin ito. Alalahanin na gumagawa ka ng isang bagay na makapangyarihan. Isang bagay na nag-uugnay sa iyo sa langit. Isang bagay na nagbabago sa kung sino ka at huwag kang mahiya. Kahit nakakaiba ang tingin ng mga tao, kahit naisipin nila na nag-e-exaggerate ka, gawin mo. Dahil sa iyo ang iyong pananampalataya at walang makakaagaw nito sa iyo. Si Padre Pio ay hindi nahiya sa kanyang pananampalataya. Nabuhay siya ng bukas, nagdasal siya sa publiko, ginawa ang tanda ng krus sa harap ng lahat at ito ay nakabagabag sa marami. Pero hindi siya nagmalasakit dahil alam niya na tama ang ginagawa niya at ikaw rin ay gumagawa ng tama. Kapag nabuhay ka sa iyong pananampalataya, kapag ginawa mo ang tanda ng krus ng may paniniwala, gumagawa ka ng tama at nakikita ito ng Diyos at natutuwa ang Diyos. Kaya huwag sumuko, huwag panghinaan ng loob, magpatuloy sa paggawa ng tanda ng krus ng may pananampalataya, magpatuloy sa paghahanap sa Diyos, magpatuloy sa pagtitiwala dahil sulit ito, talagang sulit. At kung narating mo ito, kung binabasa mo ang mga salitang ito ay dahil may hinintay sa loob mo, dahil tinutukoy ka ng Diyos. At ano ang gagawin mo sa tawag na ito? Iiwanan mo ba o sasagutin mo? Sabi ni Padre Pio, hindi kailanman tumitigil ang Diyos sa pagtawag. Hinintay lamang niya ang sagot mo. At ang sagot ay hindi kailangang maging malaki. Maaaring simple. Maaaring sabihin lamang, oo Panginoon, narito ako. Gusto kong mabuhay kasama mo. At kapag sinabi mo ito, nagbabago ang lahat. Dahil hindi sinasayang ng Diyos ang mga pagkakataon. Kapag binuksan mo ang pinto, pumapasok siya. At kapag pumapasok siya, binabago niya ang lahat. Alam ko na hindi madali ang buhay. Alam ko na may mga araw na nagigising ka at walang ganang gawin ng anumang bagay. Na may mga sandali na gusto mo na lang sumuko. Pero huwag sumuko dahil kasama mo ang Diyos. At hindi kailanman sumusuko ang Diyos sa iyo. At ang tanda ng krus ang paalala nito. Ito ang kilos na nagsasabi, narito ang Diyos, mahal ako ng Diyos, hindi ako iniiwan ng Diyos. At kapag naniniwala ka rito ng tunay, nakakahanap ka ng lakas para magpatuloy. Si Padre Pio ay dumaan sa napakaraming mahihirap na bagay, mga sakit sa katawan, mga pag-uusig, mga hindi pagkakaunawaan.
pero hindi siya sumuko. At alam mo kung bakit? Dahil ginagawa niya ang tanda ng krus araw-araw. At sa bawat pagkakataon na ginagawa niya, binabago niya ang kanyang pananampalataya. Binabago ang kanyang pag-asa. Binabago ang kanyang pag-ibig sa Diyos. At kaya mo ring gawin ito. Maaari mong gamitin ang tanda ng krus bilang isang pagbabago, bilang isang bagong simula, bilang isang bagong pagkakataon. Dahil ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon. At ang Diyos ay palaging handa na magsimula ulit kasama mo. Kaya hindi mahalaga kung ilang beses ka nabigo. Hindi mahalaga kung ilang beses ka nadapa. Ang mahalaga ay bumangon ka, nasubukan mo ulit, na magpatuloy ka. At ang tanda ng krus ang simbolo nito. Ito ang simbolo ng bagong simula. Dahil ang krus ay kung saan namatay si Jesus, pero ito rin ay kung saan nagtagumpay si Jesus. At kapag ginawa mo ang tanda ng krus, ipinapaalala mo na kaya mo ring magtagumpay, na kaya mo ring magsimula ulit, na kaya mo ring magkaroon ng pag-asa. At ang pag-asa ay makapangyarihan, ang pag-asa ay gumagalaw, ang pag-asa ay nagbabago, at ang pag-asa ay nagmumula sa Diyos. At ang Diyos ay mas malapit kaysa sa inaakala mo. Gawin mo lang ang tanda ng krus at tawagin siya. Palaging sinasabi ni Padre Pio, huwag kailanman mawalan ng pag-asa dahil hindi kailanman nawawalan ng pag-asa ang Diyos sa iyo. At totoo ito, hindi kailanman sumusuko ang Diyos. Palagi niyang pinaniniwalaan na kaya mong maging mas mabuti, na kaya mong magbago, na kaya mong maging kung sino ang nilikha niya sa iyo. At ang tanda ng krus ang unang hakbang. Ito ay pagsasabi mo, Diyos, gusto kong maging mas mabuti. Gusto kong mabuhay sa paraang magbibigay pugay sa iyo. Gusto kong gumawa ng pagbabago. At kapag sinabi mo ito, naririnig ka ng Diyos at tinutulungan ka niya, binibigyan ka niya ng lakas, ginagabayan ka niya at natutuklasan mo na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kaya gawin ang tanda ng krus ngayon. Ngayon din, dahan-dahan, nang may pananampalataya at damhin ang presensya ng Diyos. Damhin na naroon siya, na mahal ka niya, na may plano siya para sa iyo. At magtiwala na magiging maayos ang lahat, hindi sa paraan mo, kundi sa paraan ng Diyos, na palaging mas mabuti, palaging perpekto, palaging sa tamang oras. At kapag nabuhay ka ng may ganitong tiwala, matutuklasan mo ang isang kapayapaan na hindi umaasa sa mga pangyayari, isang kagalakan na hindi umaasa sa mga tagumpay, isang pag-ibig na hindi umaasa sa mga tao, dahil lahat ng ito ay nagmumula sa Diyos. At ang Diyos ay walang hanggan. Si Padre Pio ay nabuhay sa walang hanggang ito kahit narito pa sa lupa dahil nabuhay siya kasama ang Diyos. At ang nabubuhay kasama ang Diyos, nabubuhay sa walang hanggan. Kahit narito pa sa mundong ito, sa buhay na may limitasyon, at ikaw rin ay maaaring mabuhay nito. Maaari kang makaranas ng kaunting langit dito sa lupa. Hindi kailangang hintayin ang kamatayan. Kailangan lang mabuhay kasama ang Diyos. At ang pamumuhay kasama ang Diyos ay nagsisimula sa mga simpleng kilos, tulad ng tanda ng krus. Kaya huwag maliitin ang kilos na ito. Huwag ituring na walang halaga dahil mahalaga ito, makapangyarihan, nagbabago. At kung gagawin mo ito ng tama, ng may pananampalataya, ng may layunin, ng may presensya, makikita mo ang pagbabago. Mararamdaman mo ang pagbabago at gugustuhin mong mabuhay ng ganito magpakailanman dahil ang pamumuhay kasama ang Diyos ang pinakamagandang paraan ng pamumuhay. Ito ang tanging paraan ng tunay na pamumuhay at lahat ay nagsisimula sa isang simpleng kilos, ang tanda ng krus. Gawin mo ngayon at tingnan mo kung ano ang mangyayari. Dahil kapag ginawa mo, sasagot ang Diyos palagi. At bago matapos, gusto ko ulit kitang anyayahan. Kung ang bidyong ito ay tumatagos sa iyong puso, kung nararamdaman mo na kailangan mong baguhin ang isang bagay sa iyong buhay, sa iyong pananampalataya, inaanyayahan kita na sumama sa amin. Mag-subscribe sa channel,
i-activate ang bell dahil ipagpapatuloy natin ang pagdadala ng mga kwento, aral at inspirasyon na maaaring magbago ng iyong buhay. At iwanan dito sa mga komento, alin ang bahagi ng videong ito na pinakatumago sa iyo? Naisip mo na ba ang tanda ng krus sa ganitong paraan? At may iba pang tema tungkol kay Padre Pio o tungkol sa espiritual na buhay na gusto mong pag-usapan natin. Binabasa natin ang lahat ng komento at mahalaga ang iyong mga mungkahi. Sama-sama, palalakasin natin ang ating pananampalataya at ang ating paglalakbay kasama ang Diyos. Ngayon, para tapusin, gusto kong mag-iwan ng isang huling pagmumuni-muni. Ang tanda ng krus ay hindi lamang isang kilos na ginagawa mo. Ito ay isang kilos na ginagawa ng Diyos sa iyo. Dahil kapag ginawa mo ang tanda ng krus, hinintay mo ang Diyos na markahan ka, na kilalanin ka niya bilang anak, bilang pinili, bilang minahal. At ang markang ito ay hindi nakikita ng mga mata ng tao, pero nakikita ito ng langit at ng impyerno at kinikilala ng pareho. Ikaw ay kabilang sa Diyos. Sabi ni Padre Pio, ang markang ito ang ating proteksyon, na walang masamang bagay ang makakahawak sa mga minarkahan ng Diyos. At nabuhay siya nito sa kabila ng lahat ng mga pag-atake, lahat ng mga tukso, lahat ng mga pag-uusig. Si Padre Pio ay protektado dahil siya ay kabilang sa Diyos. At ikaw rin ay kabilang. Ikaw rin ay protektado. Gawin mo lang ang tanda ng krus ng may pananampalataya at baguhin ang markang ito araw-araw at magtiwala na inaalagaan ka ng Diyos. At kapag nagtitiwala ka, kapag talagang naniniwala ka, natutuklasan mo ang isang kalayaan na hindi umaasa sa mga pangyayari. Isang kalayaan na maging kung sino ka, na mabuhay ng walang takot, na magmahal ng walang pag-aalinlangan. Dahil kapag alam mo na mahal ka ng Diyos, kapag alam mo na kasama mo siya, wala nang iba pang mahalaga. Hindi mo kailangang patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Hindi mo kailangang makamit ang anumang bagay para maging mahalaga. Mahalaga ka na. Dahil nilikha ka ng Diyos at lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. At ang tanda ng krus, ang paalala nito, ito ay pagsasabi mo, ako ay anak ng Diyos at sapat na ito. At kapag nabuhay ka ng may ganitong katiyakan, nabubuhay ka ng malaya. Si Padre Pio ay malaya. Malaya mula sa takot, malaya mula sa pagkabalisa, malaya mula sa opinyon ng iba. Dahil alam niya kung sino siya, alam niya kanino siya at sapat na ito. At ikaw rin ay maaaring maging malaya. Maaari kang mabuhay ng may parehong katiyakan. Gawin mo lang ang tanda ng krus ng may pananampalataya at hayaang pumasok ang Diyos. Hayaang baguhin niya, hayaang gabayan niya. At kapag ginawa mo ito, matutuklasan mo na ang buhay ay higit pa kaysa sa inaakala mo. Na ang Diyos ay may mga kahangahangang plano para sa iyo. Na nilikha ka para sa isang bagay na malaki. At ang malaking bagay na ito ay hindi kinakailangang katanyagan o kayamanan. Ito ay epekto, ito ay pagkakaiba, ito ay pag-ibig, ito ay pamumuhay sa paraang nagbibigay pugay sa Diyos at nagpapala sa mga tao sa paligid mo. At lahat ay nagsisimula sa tanda ng krus, sa simpleng ngunit makapangyarihang kilos na ito, sa deklarasyon ng pananampalataya na ito, sa pang-araw-araw na pagbabago na ito. Kaya gawin mo ngayon, gawin mo araw-araw at tingnan mo ang pagbabago ng iyong buhay. Dahil kapag nabuhay ka kasama ang Diyos, nagbabago ang lahat at lahat ay nagiging mas mabuti. Si Padre Pio ay nabuhay nito at iniwan ang pamana na ito para sa atin. Isang pamana ng pananampalataya, ng pag-ibig, ng pagsuko. At ngayon, nasa iyo na. Ano ang gagawin mo sa pamana na ito? Iwanan mo ba o ipapamuhay mo? Ikaw ang pumili, pero alamin mo na tinutukoy ka ng Diyos. Hinintay ka niya. Handa na siyang baguhin ng iyong buhay. At ang tanging hinintay niya ay ang sagot mo. Na gawin mo ang tanda ng krus. Na sabihin mo, oo Panginoon, narito ako. Gawin mo sa akin ang nais mo. At kapag sinabi mo ito, maghanda ka. Dahil kikilos ang Diyos. At kapag kumilos siya, wala nang nananatiling pareho. Pagpalain ka ng Diyos, gabayan ka niya, protektahan ka niya. At nawa ang tanda ng krus ay para sa iyo higit pa sa isang kilos. Nawa ito ay isang karanasan, isang pagbabago, isang pakikipagtagpo sa pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.